Alam mo ba na minsan, ang mga pusa ay hindi lang basta alaga na nakikita mong natutulog, naglalaro o kumakain sa gilid ng bahay. Kung mas mapapansin mo sila, may mga kilo silang parang may sinasabi. Parang may gustong iparamdam, ipahiwatig o ipaalala sa atin. Minsan tahimik lang sila pero biglang magiging malambing na parang kinakausap ka. Minsan naman ay biglang tatakbo, aakyat sa puno, o kaya'y tatalon sa'yo na parang may sariling mundo silang ginagalawan. Kaya sa pagkakataong ito, samahan mo akong unawain ang mga kakaibang kilos ng pusa na madalas nating iniisip na simpleng laro lamang. Pero para sa iba, maaaring may mas malalim pang kahulugan, emosyon at paniniwala na nakakabit dito. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakayin natin ang mga kakaibang kilos ng pusa at ang mga kahulugan nito. Una, pusang parang nakikipag-usap sa iyo. Napansin mo na ba na minsan parang kinakausap ka talaga ng pusa mo? Yung tipong bawat salita mo, may sagot siya. Kapag kinakausap mo siya, nagmimiyaw siya pabalik. Titingin diretso sa mga mata mo o kaya naman ay gagawa ng iba't ibang tunog na parang may gustong sabihin. Nakakagulat isipin pero alam mo ba na hindi lahat ng pusa ay ganun? Kadalasan kasi tahimik at mapili lang talaga sila sa taong pagbubuksan nila ng atensyon. Kaya kapag ang pusa mo ay tila ba laging nakikipag-usap sa iyo, malaking senyales iyon na sobrang komportable at malalim ang tiwala niya sa iyo. Para bang sa sarili niyang paraan, gusto niyang iparamdam na naiintindihan ka niya at gusto niyang maging parte ng bawat emosyon mo. At mas nakakatuwa pa rito, maraming naniniwala na ang mga pusang ganito ay may napakalakas na koneksyon sa kanilang amo. Parang nararamdaman nila kapag ikaw ay malungkot, pagod o maraming iniisip kahit hindi ka nagsasalita. Kaya siguro napapansin mo na kapag problemado ka, mas lumalapit sila at mas nagiging madaldal. Para bang ayaw kanilang pabayaang mag-isa. Sa ilang paniniwala pa nga, ang pusang mahilig makipag-usap ay tinuturing na gabay na hayop o spirit companion na hindi lang nagbibigay saya kundi tumutulong ding bantayan ang emosyon at enerhiya sa loob ng bahay. Kaya kapag tila ba sumasagot siya sa bawat salita mo, may mga naniniwalang senyales iyon na payapa at puno ng positibong enerhiya ang inyong tahanan. May isa pang nakaka-interes na paniniwala tungkol dito. Sinasabi na kapag ang pusa mo ay palaging parang nakikipagkwentuhan sa iyo, maaari itong magdala ng swerte pagdating sa relasyon at komunikasyon. Ibig sabihin, mas gaganda ang koneksyon mo sa mga tao sa paligid mo. Mas maiintindihan ka nila at mas magiging malinaw ang mga bagay na dati ay puno ng hindi pagkakaunawaan. Para bang ipinapaalala ng pusa mo na minsan, hindi mo kailangang magsalita ng sobra para maintindihan ka ng tunay na nagmamahal sa iyo. Kaya sa susunod na tila ba kinakausap ka ng pusa mo at parang may sagot siya sa bawat sinasabi mo, huwag mo iyong isipin na simpleng pagmimiyaw lamang. Baka ipinapakita lang niya na may espesyal kayong koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong salita lamang. Pangalawa, pusang kumakain ng damo. Kapag nakita mong ang pusa mo ay kumakain ng damo o umangat-ngat ng halaman sa labas ng iyong bahay, huwag kang agad mabahala dahil isa ito sa mga pinakanatural na ugali ng mga pusa. Kahit sila ay kilalang carnivore o mahilig sa karne, maraming pusa ang kusang naghahanap ng damo kapag nakakaramdam sila ng kabag, hirap sa tiyan, o kaya naman ay gustong mailabas ang mga balahibong nalunok nila habang naglilinis ng katawan. Para bang likas na alam ng kanilang katawan kung ano ang kailangan nila upang gumaan ang pakiramdam.
Mapapansin mo rin na pagkatapos nilang kumain ng damo, minsan ay nagsusuka sila ng kaunti. At bagamat mukhang nakakabahala iyon, para sa maraming pusa ay normal lamang itong paraan ng paglilinis ng kanilang tiyan. Para itong sariling natural remedy na ibinigay sa kanila ng kalikasan. Ngunit bukod sa pisikal na dahilan, maraming tao rin ang naniniwala na may mas malalim at misteryosong kahulugan ito. Sa ilang paniniwala at pamahiin, sinasabing ang pusang kumakain ng damo ay tanda na nililinis nito hindi lamang ang kanyang katawan kundi pati ang enerhiya sa paligid ng bahay. Para bang hinihigop o tinatanggal nila ang mabibigat na negatibong enerhiya na maaaring naiipon sa kapaligiran. Kaya may mga matatanda na nagsasabing kapag ang alaga mong pusa ay mahilig lumabas upang kumain ng damo, maaaring sinyalis ito na pinoprotektahan nito ang tahanan laban sa malas o hindi magandang vibrations. At para sa iba, isa rin itong simbolo ng paparating na pagbabago at panibagong sigla sa buhay ng may-ari. Mayroon ding paniniwala na kapag ang isang pusa ay masiglang kumakain ng sariwang damo at pagkatapos ay bumabalik na kalmado at relaxed, sinyalis daw ito ng papasok na katahimikan at swerte sa tahanan. Para bang ipinapakita ng pusa na ligtas at maayos ang enerhiya ng lugar na kanyang ginagalawan. Sa ibang kultura naman, ang pusa na konektado sa kalikasan katulad ng pagkain ng damo, pagtitig sa hangin o tahimik na pag-upo sa hardin ay tinuturing na mas sensitibo sa mga bagay na hindi agad napapansin ng tao. Kaya para sa ilan, ang kilos na ito ay hindi lang simpleng pagkain ng halaman, kundi isa ring paalala na minsan ang kalikasan at mga hayop ay may kakaibang paraan ng pagpapanatili ng balanse at kapayapaan sa isang tahanan. Pangatlo, pusang mahilig magtatakbo at umaakyat sa puno. Napansin mo na rin ba kung paano biglang tumatakbo ng napakabilis ang isang pusa? Tapos maya-maya ay aakyat naman sa puno na parang may hinahabol o may misyon. Minsan pa nga, parang wala silang kapaguran habang paikot-ikot at akyat baba sa paligid. Pero alam mo ba na hindi lang simpleng pagiging malikot ang ibig sabihin nito? Sa natural na ugali kasi ng mga pusa, ang pagtakbo at pagakyat ay paraan nila para ilabas ang kanilang enerhiya at mas maging alerto sa kanilang paligid. Sa ligaw, ang puno ay nagsisilbing ligtas na lugar para sa kanila. Isang lugar kung saan maaari silang magmasid at umiwas sa panganib. Kaya kapag ang pusa mo ay mahilig umakyat sa puno, malaking sinyalis iyon na komportable siya sa kanyang kapaligiran at malakas ang kanyang kumpiyansa. Pero mas nakaka-interes kapag tiningnan ito sa pananaw ng mga pamahiin at paniniwala. May mga tao na naniniwala na kapag ang pusa ay masiglang tumatakbo at mahilig umakyat sa matataas na lugar, para bang nililinis niya ang mabibigat na enerhiya sa paligid ng bahay. Kaya may ilan na nagsasabing kapag ang pusa mo ay sobrang likot at malaya ang kilos, magandang sinyalis daw iyon ang pagpasok ng bagong swerte, pagangat sa buhay at paglapit ng magagandang oportunidad. At kung iisipin mo, parang may mensahe ring dala ang kilos nilang iyon para sa atin. Dahil tulad ng pusa, minsan kailangan din nating matutong umakyat mula sa mga problema, takot at bigat na dinadala natin araw-araw. Kaya sa susunod na muli mong makita ang pusa mo na parang walang sawang tumatakbo at umaakyat sa puno, huwag mo agad isipin na naglalaro lamang siya. Baka ipinapaalala rin niya sa iyo na may darating na bagong lakas, bagong pag-asa at mas positibong enerhiya sa inyong buhay. Pang-apat, pusang tumatalon bigla sa iyo. Minsan ba bigla ka na lang tatalunan ng alaga mong pusa habang ikaw ay nakaupo o mas lalo na kapag nakahiga ka na at nagpapahinga o tulog? Yung tipong wala kang kamalay-malay tapos bigla siyang susulpot at haharurot papunta sa iyo na parang naglalaro o may gustong gawin sa iyo. Sa totoo lang, sa natural na ugali ng mga pusa, hindi ito basta-basta lamang.
ang ganitong kilos ay madalas sinyales ng pagiging playful nila, ng malakas na instinct nila sa panghuli at ng matinding enerhiya na kailangan nilang ilabas. Sa isip ng pusa, ang gumagalaw na kamay, paa o kahit ang bahagyang paghinga mo habang nakahiga ay parang target o laruan na nagpapagana ng kanilang hunting instinct. Kaya kung minsan, bigla kanilang tatalunan hindi dahil gusto kanilang gulatin, kundi dahil sa kanila, isa itong paraan ng laro at pagsasanay ng likas nilang galaw. Pero kung titingnan mo rin sa mas malalim na koneksyon, may mas espesyal itong kahulugan. Sa maraming pusa, ang pagtalon o paglapit ng biglaan sa kanilang amo ay senyales ng tiwala at pagiging kampante. Ibig sabihin, pakiramdam nila ligtas ka. Parte ka ng kanilang territory at wala silang nakikitang banta sa iyo kahit pa ikaw ay nakahiga o tulog. Sa ilang animal behavior insights, ang mga pusang ganito kakomportable ay kadalasang may malalim na emotional bond sa tao nila. Parang ikaw ang kanilang safe space, kaya kahit saan ka pa nakapwesto, gusto kanilang lapitan o laruin. At kung papasukin naman natin ang mga paniniwala at pamahiin, may iba ring nakakaantig na kahulugan ang ganitong kilos. Sinasabi ng ilan na kapag ang pusa ay bigla kang tinalunan habang ikaw ay nagpapahinga, para bang inaabsorb o tinataboy nila ang mabibigat na enerhiya sa paligid mo. Kaya sa susunod na bigla kang talunan ng pusa mo habang nagpapahinga ka, huwag agad mainis o magulat. Sa halip, isipin mo na lang na baka hindi lang ito simpleng pagtalon o paglalaro. Baka sa kakaibang paraan ng pusa, ipinapakita niya lang na mahal ka niya, kampante siya sa iyo at gusto kanyang laging nandyan. Kahit pa sa mga sandaling akala mo'y tahimik ka lang na nakahiga o natutulog. Sa huli, kung iisipin mo ng mabuti ang mga kilos ng pusa mula sa kanilang pakikipag-usap, pagkain ng damo, masiglang pagtakbo at pag-akyat, hanggang sa biglaang pagtalon sa iyo, ay hindi lamang simpleng random na galaw. Sa isang banda, ito ay likas na bahagi ng kanilang instinct, kalusugan at emosyon. Pero sa kabilang banda, para sa maraming tao, ito rin ay nagiging paalala ng koneksyon, proteksyon at kahit misteryosong enerhiya na nakapalibot sa ating tahanan. At kung babalik tayo sa pinakasimple at makabuluhang punto, marahil ang mga pusa ay hindi lang basta alaga. Sila ay paalala. Paalala na maging alerto pero kalmado. Maging malaya pero may tiwala. At maramdaman ang mga bagay na hindi natin laging nakikita pero ramdam natin sa paligid. Kaya sa bawat kilos nila, maring hindi lang ito tungkol sa kanila, kundi tungkol din sa atin, sa ating emosyon, at sa kung paano natin tinitingnan ang mundo sa mas malalim na paraan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.